hour of need. First, we must have a targeted strategy with a set of precise prescriptions to ease the price challenges we are facing. Second, food self-sufficiency, less energy dependence, greater self-reliance in our attitude as a people and in our posture as a nation. Third, short-term relief cannot be at the expense of long-term reforms. These reforms will benefit not just the next generation of Filipinos, but the next president as well. Napakahalaga ang value-added tax sa pagharap sa mga hamong ito. Itong programa ang sagot sa mga problemang namana natin. Una, mabawasan ang ating utang and shore up our fiscal independence. Pangalawa, higit na pamumuhunan para mamamayan at infrastruktura. Pangatlo, sapat na pondo para sa mga programang pangmasa. Thus, the infrastructure links program for our poorest provinces like Northern Samar, Lauang, Lapinig, Arteche, right now ay Maputik, San Isidro, Lope de Vega, the rehabilitation of Maharlika in Samar. Take that away, and you and I abdicate our responsibility as leaders and pull the rug from under our present and future progress, which may be compromised by the global crisis. Lalong lumakas ang tiwala ng mga investor dahil sa VAT. Mula 56.50 kada dolyar, lumakas ang piso hanggang 40.20 bago bumalik sa 44 dahil sa mga pabigat ng pandaigdigang ekonomiya. Kung alisin ang VAT, hihina ang kumpiyansa ng negosyo, lalong tataas ang interest, lalong bababa ang piso, lalong mamahal ang bilihin. Kapag ibinasura ang VAT sa langis at kuryente, ang mas makikinabang ay ang mga may kaya na kumukonsumo ng 84% ng langis at 90% ng kuryente, habang mas masasaktan ang mahihirap na mawawala ng 80 billion pesos para sa mga programang pinopondohan ngayon ng VAT. Take away VAT and we strip our people of the means to ride out the world food and energy crisis. We have come too far and made too many sacrifices to turn back now on fiscal reforms. Leadership is not about doing the first easy thing that comes to mind. It is about doing what is necessary, however hard. The government has persevered without flip-flops in its much criticized but irreplaceable policies, including oil and power VAT and oil deregulation. Patuloy na gagamitin ng pamalaan ang lumalago nating yaman upang tulungan ang mga pamilya naghihirap sa taas ng bilihin at hampas ng bagyo, habang nagpupundar upang sanggahan ang bayan sa mga krisis sa hinaharap. Para sa namamasada at namamasahe sa jeep, sinugpo natin
ang kotong, sinusog po natin ang kotong at kolorum upang mapataas ang kita ng mga tsoper. Si Federico Alvarez, kumikita ng 200 pesos a day sa kanyang rutang Cubao-Rosario. Tinaas ito ng anti-kotong, anti-kolorum. Ngayon, 500 pesos a day na ang kita niya. Yan ang paraan kung paano napananatili ang dagdag pasahe sa 1 peso lamang. Halaga lang ng isang text. Texting is a way of life. I asked the telecoms to cut the cost of messages between networks. They responded, it's now down to 50 centavos. Noong Hunyo, nagpalabas tayo ng 4 na bilyong piso mula sa VAT sa langis. 2 bilyong pambayad ng kuryente ng 4 na milyong mahihirap. 1 bilyon para college scholarship o pautang sa 70,000 na estudyanteng maralita. Kalahating bilyong pautang upang palitan ng mas matipid na LPG, CNG o biofuel ang motor ng libo-libong jeepney. At kalahating bilyong pampalit sa fluorescent sa mga pampublikong lugar. Kung mapapalitan ng fluorescent ang lahat ng bombilya, makakatipid tayo ng lampas 2 billion pesos. Sa sunod na katas ng VAT, may 1 billion pesos na pambayad ng kuryente ng mahihirap. Kalahating bilyon para sa matatandang di sakop ng SSS o GSIS. Kalahating bilyong kapital para sa pamilya ng mga namamasada. Kalahating bilyon upang mapataas ang kakayahan at equipment ng mga munting ospital sa mga lalawigan. At para sa mga kalamidad, angkop na halaga. We released 1 billion pesos for the victims of Typhoon Frank. We support a supplemental Western Visayas calamity budget from VAT proceeds. As a tribute to the lives of Rodney Verdin, aged